Maaraw at mainsangang panahon, iiral ngayong araw sa halos buong bansa. Ilang bahagi lamang sa Visayas at Palawan na makakaranas ng mga ilang kaulapan at may mga liliit na tsansa ng pag-ulan. Pero pagtaas ng heat index sa bansa, inaasahan mararamdaman ng buong bansa. At inaasahang pagtaas ng heat index sa amin sa Caloocan at sa ibang bahagi ng Metro Manila, paghandaan pa rin. At Bulkang Kanlaon, nagbuga ng makapal na usok. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, April 8, 2025. Ang oras sa ating Boss Mike may umaga ay alas 9:53 na ng umaga. Asahan ang tuloy-tuloy na mataas na heat index natin ngayong araw dahil mas maaliwalas ngayon ang halos buong bansa. Mangilan-ngilan lamang ang kaulapan ang mamamataan natin ngayong araw sa iba't ibang panig ng bansa. Siyempre patuloy pa rin ang mas tuyo at maalinsang ang panahon diyan sa kanluran pa rin ng Nodo Luzon, mula yan sa Ilocos Norte pababa na yan ng Zambales at damay na ilang bahagi ng Central Luzon. So pinag-iingat pa rin po sa posibleng wildfires dahil sobrang tuyo po ang paligid ninyo dyan. At dahil sa patuloy na easterlies na umiiral, ay maaaring magpa-amplify ito na magdudulot po ng mga wildfires dyan, lalo niya dyan sa bandang Cordillera Administrative Region o parte ng Ifugao ha. Medyo bantayin po natin sa mga local government units natin. Hindi tayo laging hindi po natin laging binabaliwala na laging magpapaalala sa ating mga local government units natin. Dahil nasampol na nga po ang Taal Lake ng isang araw na nagkaroon nga po ng grass fires dyan. At hindi po tayo nagkamali ng ating drought index analysis. Sa ngayon may mga ilang mga lightning strikes na umiiral, lalo na dyan sa may bandang silangang bahagi, pero typically mga tuwing madaling araw yan at gabi. At dahil sa ngayong umaga ay medyo mataas na naman ang ating alinsangan, expected na mataas na naman ang ating heat index niyan. So wag masyadong magbibilad at uminom na maraming tubig dahil expected pumalagkit-lagkit na naman ang ating hot humid ngayong araw. At makikita sa ating Doppler radar, halos clear po ang reception ng Doppler radar, halos walang water vapor na namamataan dito, lalo na sa buong parte ng Luzon. So magiging hot dry po ang ating panahon. Bagamat nakataas ang thunderstorm watch dyan sa may batang Visayas mula bandang Palawan, lalo na within 1 to 2 hours po ay expected ang mga ilang isolated rain showers at posibleng hindi naman din ito tatagal kaagad. Sa NCR naman ay ang localized thunderstorms kasama ang Metro Manila at karatig syudad, kasama na ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. So almost dyan sa may bandang Calabarzon, especially po sa bandang hapon po at gabi kapag medyo bumababa ang temperatura at tumataas ang ating outside humidity. Gaya ng isang araw ay expected po makakaramdam kayo ng biglaang malakas na buhos ng ulan, and then hindi naman din tumatagal ng mahigit isang oras. So magdala lamang at be ready na lamang po, lalo na dito sa atin sa Metro Manila. Yung mga taga Quezon City na yan, bandang Cainta, Rizal yan, Antipolo ay medyo unang nakakaramdam ng biglaang buhos ng ulan dulot ng localized thunderstorms. Sa ating current conditions, overcast, gloomy po tayo, haze at few clouds pa rin ang umiiral. At kitang-kita sa ating forecast storm prediction, partially cloudy lamang tayo na may 10% chance of rain. Isolated rain showers po yan ha. At bukas ng Merkules makikita ay medyo partially cloudy lang din. So medyo overcast ang ating magiging weekdays po mga folks. Tuloy-tuloy pa rin yan. Sa ating lowest temperature nito lang, naka-weather station, kaninang 5:39 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27 degrees Celsius. At kahapon, napaka mainit ang aming air temperature. Sakto 35 degrees Celsius ang inabot sa amin sa Caloocan. Yan. Naitala ito kahapon ng hapon at 3:56 PM. Ibig sabihin, grabe, nangunguna kami sa may pinakamataas na heat index na nasa 47 degrees Celsius ang pinakamataas namin na heat index. Kung itatabi natin sa init factors kahapon kay Pag-asa, ay makikita natin ay pumapangalawa sa may pinakamataas na heat index
ang Virac Catanduanes na may 46 degrees Celsius. So pumapangalawa sila sa amin sa Caloocan, at kasunod na niyan ay ang 42 degrees Celsius sa may bandang Sanglay Point, Cavite. And the rest ay 42 degrees na lamang ang mga naitala. Kasama din para ang Dagupan sa Pangasinan na may 43 degrees Celsius din na heat index kahapon po yan. So, kung pababasa natin yung forecast ngayong araw, in real time, kasalukuyang ang ina-expected namin na forecast ay 37.9 degrees Celsius ang aming heat index. Pero sa susunod na mga oras ay tataas yan, at base po dyan ay hanggang mamayang alas 10 ay magiging kung itong alas 10 na, kasi 9:59 na, so eksakto 10 AM papasok na sa 41.2 degrees Celsius ang heat index namin dito sa Caloocan. So natiling extreme caution pa rin, so wag masyadong maglalabas dahil mataas po ang ating heat index ngayon, lalo na mayong magtatanghali na aabot sa 43 hanggang 44 degrees Celsius ang magiging heat index. Dito pa lamang yan sa Caloocan sa amin. So danger ang status mula mamayang 11 AM hanggang tuloy-tuloy na po yan hanggang bandang mga alas 4 ng hapon po yan, na aabot mula sa 43 to 44 degrees Celsius ang magiging heat index natin. Forecast lamang po yan, so medyo wag masyadong magbibilad dahil mataas po ang ating grabing init sa labas ngayon mga folks. So malalaman natin sa instrumentation kung ilan ang magiging heat index natin. So nag-refresh na po yung aking page. Ito ay experimental pa lamang, hindi ko pa na-upload, pero functional na po siya. At makikita po ay nasa 41.2 degrees Celsius na po yung current heat index forecast namin sa Caloocan as of 10 o'clock AM ngayon. So yan. So nasa extreme caution status, wag po masyadong magbibilad dahil grabe ang ating magiging hot humid ngayong araw. At makikita po ay mas tataas pa yan lalo na mga mamayang bandang alas 2, alauna o alas 2 ng hapon po, which is pinaka highest peak na magiging heat index namin sa Caloocan. Kung titingnan sa graph, ayan po, mga bandang alas 2 ng hapon na aabot sa pinaka highest peak of 44.2 degrees Celsius ang highest heat index forecast namin sa Caloocan. So inaasahan yan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, at lalo na sa bandang ibang bahagi ng bansa. Kung silipin naman natin sa may bandang Occidental Mindoro, yan, sa Mimaropa, makikita natin ay nasa extreme caution ang magiging forecast nila, 37 degrees Celsius. Ang highest peak ina-expect natin hanggang 39.2 degrees Celsius o 39.5 degrees Celsius ang magiging highest heat index nila dyan sa may bandang Occidental Mindoro. So expected po yan sa mga taga San Jose. Dito naman sa may bandang Tuguegarao, which is ina-expected din mataas ang temperatura. Well, ang inaasahan na pinakamataas ay hanggang 40.8 degrees Celsius. Mga mamayang alas 2 din ito, so medyo mataas, pero nasa at least extreme caution ang status nito. Halos magde-danger level. Pero napakatindi pa rin ang init niya na, yung taas ng heat index. So malalaman ninyo yan pag na-upgrade ko na yan o na-upload ko na yan sa aking webpage, pwede niyo makikita. At sa iba't ibang lugar sa bansa, makikita nyo po yung mga lugar ninyo. Kung gusto nyo malaman, i-select nyo lamang yung lugar. Example na lamang sa may bandang Cebu City, around. So kung makikita po sa bandang Cebu ay nasa highest ang ina-expect nila mamayang hapon, mga alas 2, mga 41.6 degrees Celsius ang kanilang magiging heat index. Yung pinaka-highest yan mamayang hapon po, mga bandang alas 2. Ayan, extreme caution po. So halos napaka maalinsangan po ang iba't ibang panig ng bansa. Sa may bandang Davao naman, especially Davao City, kung pagbabasahin natin, ayan, ay ina-expected na extreme caution din ang magiging heat index forecast. Ang pinakamataas mamayang hapon ay at least ngayong tanghali, ang pinakamataas sa kanila, 39.2 degrees Celsius ang magiging highest peak heat index sa Davao City. So mataas pa rin at matindi pa rin ang init. Kaya lang mas mainit sa ibang bahagi ng
bansa kagaya na lamang ng Cebu at Mindoro at ilang parte sa Northern Luzon, lalo na sa Tuguegarao, kasama ang Metro Manila, na umaabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang heat index. So wag masyadong magbibilad dahil expected po mataas talaga ang magiging heat index natin. So at least nakikita nyo po paano yan gamitin, ha, at kung paano na madaling ma-determine ang magiging heat index forecast natin. Kasi kay Pag-asa kahapon lang nila ina-update, pero nagbabago pa rin ang forecast niyan, at ito nga every hour nagbabago po ang forecast ng heat index. Hindi lamang yan pang isang araw lang, gaya ng pinupost ni Pag-asa kahapon tuwing nilalabas nila ng bandang alas 5 yung magiging forecast kinabukasan. Pero expected yun siguro sa kanila, highest peak heat index yun, pero hindi lamang sa mga selected na bansa, na city o lugar o lalawigan ang may mga matataas na heat index. Makikita yan sa iba't ibang bahagi ng bansa, which is maseselect nyo yan sa iba't ibang parte ng bansa po yan. Kaya po meron tayong mapa para makita po natin. Gaya na lamang dito sa Caloocan na 41.2 degrees Celsius na po ang aming heat index. Mas mataas sa amin, no? Grabe yung forecast sa amin, no? Yan. So halos humahabol kami sa Caloocan na may pinakamatataas na heat index. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna sa may pinakamataas na temperatura ang Subic Bay na may 37.2 degrees Celsius. Yan. Pangalawa lang kami halos sa Caloocan na may 35 degrees Celsius, pero nangunguna ang Subic na may 37.2 degrees Celsius. Grabe po init sa kanila kahapon, no? At sa lowest temperature naman sa Baguio, stationary lamang almost 17.4 degrees Celsius sa Baguio. At sa Iloilo naman, ang Surigao region ay nakaranas ng 30 mm na total rainfall. So kung papansinin naman natin, ang outside humidity natin ay nasa 76%. Yung ating outside humidity ngayon tumaas ng 1% since last hour. So kung mataas ang ating air temperature ngayon, tumataas din yung ating humidity. Expected hot humid na naman ang mararamdaman natin. Wala naman kaming naging pag-ulan pa since kahapon. So diretso agad tayo sa ating atmospheric pressure na napakataas din. Ang aming high pressure area sa Caloocan na may 1014 hectopascals po. So hot, dry talaga ang panahon ngayon araw. Steady ito since last hour at nasa minimum low po ang ating sea level. Mahigit 8 hour pa po o mga mabandang 6:38 PM pa po ito magma-maximum high tide. So medyo layo-layo po muna dahil low tide po tayo ngayong mga folks. Diyan sa Pangpang, ingat na lamang despite na walang masyadong maalon, pero ingat sa biglaang malalakas na bugso ng hangin dala ng easterly trade wind na nagkikreate ng mga gale force winds lalo na sa bandang silangan baybay ng ating bansa. Yan po, mataas po yung ating UV index, oh. Mataas. 16 minutes lang, sunburn ka na. So delikado pong magbibilad ngayon lalo na sa mga nasa labas na mga kababayan natin. Air quality natin mukhang good naman so far, pero nagmo-moderate yan maya-mayang konti, so magmas pa rin po tayo sa mga sensitibong mga baga. At ang ating space weather status ay nasa unsettled pa rin yung ating geomagnetic activity. Bagamat minor ito, mayroong KP index of 4. Base sa ating forecast ngayong araw ay hanggang unsettled at ang pinakamataas na magiging KP index ngayong araw. So mababa lamang ang solar radiation, pero yung radio blackout at least 55% chance, depende sa lakas ng geomagnetic field. Last ko coordinates bandang 8 o'clock PM or bandang 5 or 6 PM coordinate yung burst ng CME. Kung titingnan natin yung sunspots ay nakatutok sa atin ang medyo malaki-laki medyo malaki-laking sunspots na AR4054. Pero maliit sa ating daily sunspot number na 140. Pero mataas pa rin yan, 140. Hindi bumababa ng 100 yung pinaka sunspot number. So sa ating solar display flux, wala tayong latest. Medyo may problema yung ating satellite mula kay NOAA. So medyo may problema. Nagkaroon ng bahagyang pagtaas ng 10 MeV pero hindi naman umabot sa S1, so wala magiging problema. Bahagya lamang tumaas yung proton flux. At yung ating geomagnetic field mula sa pagiging active kanina na 4 KP index, ngayon unsettled na lamang sa 3.33. So hindi masyadong malaki ang significant impact sa ating magnetosphere. Wala masyadong problema, pero expected ang tuloy-tuloy na ng total electron content error sa Mid-Pacific, hindi masyado abot sa Pilipinas, so medyo good news.
Yung propagation naman ng plasma sa Earth ngayong araw, 8. Kung titingnan natin dito ay hindi naman masyado ganun katindi ang propagation ng plasma density. Pinakamababa around 500 lamang, pero bumababa yung stream ng below 400 o 300 km a second lamang. So wala masyado problema sa ating solar wind na nag-a-arrive sa Earth, kaya walang expected D-radio absorption. Normal lamang na sa ating solar flare probability of 50% chance, at yung HF conditions na natiling mababa between 40 to 80 meters ngayong umaga at 10 to 12 meters naman sa gabi. So medyo normal naman, kaya lamang since minor lamang yung ating geomagnetic field expectation. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM, itinasang lulubog ito mamayang 6:09 PM. At sa ating 78% illuminated na po, malapit ng mag-full moon, na waxing gibbous ng liwanag ng buwan ay hindi pa to nagmo-moonrise. Negative 52 pa po yung elevation niya. So mamaya-maya pa po ito magmo-moonrise ng hapon, magmo-moonrise na mamayang hapon 2:30 PM, at lulubog na ito kinabukasan naman na ng madaling araw at 3:20 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, well, magiging maulap lamang pagdating po ng hapon, tsansa ng pag-ulan 6 to 10% lamang, so isolated ito. At pumasok man yung tsansa na yan ay biglaan na may kasamang localized thunderstorm. So be wary na lamang kung magkaroon man ng bilang matinding makulimlim mamayang hapon. Bukas ay partly cloudy daw maghapon, mababa rin ang tsansa na pag-ulan 7 to 10%. Pero medyo mas overcast ang magiging Wednesday natin. Hindi kagaya ngayong araw. Highest and lowest temperature expected maglalaro 33 to 35 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po mula sa pinaka-infrared TRM, yung true color na actual satellite image. Madalas may napapansin akong parang swirling dito sa may bandang Eastern Samar. Sa mga taga Eastern Samar, mga folks, medyo pakitingnan nyo nga po dyan sa baybayin kung malapit kayo sa may bandang baybayin po. Tingnan natin sa reproduction. Yan, ito po, napapansin ko, medyo merong isang parang circulation dyan, pero shallow ito. Baka ano po yan ha, ang tawag dito, yung parang maliit na ipo-ipo, yung water sprout. Tingnan nyo na lang po, kasi kung titingnan sa satellite imagery, medyo parang nagsiswelling siya nagkakaroon ng parang circulation dito. Yan So kung nakatira kayo sa may bandang Eastern Samar o bandang Gian Eastern Samar o bandang Borongan, medyo silipin nyo po yung path na yan. Tingnan nyo po, baka medyo magkaroon ng water sprout. Obserbahan nyo lamang po ninyo, hopefully hindi. O ulap lamang yan na medyo nagsisirculate at walang magiging epekto sa lugar ninyo. Samantala ay makikita natin halos clear po o klaro ang himpapawid ng buong kanluran ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, kasama na ang La Union, Benguet, Baguio, yan, hanggang Pangasinan, Central Luzon, at dyan sa bahagi nga po ng Zambales. Napakamaliwalas po at clear skies po ang magiging paligid ninyo dyan. At dahil sa mataas po ang high pressure area natin dyan sa extreme Northern Luzon, ay magiging klaro po ang inyong himpapawid na umaabot sa may bandang Pampanga. Pagdating sa may bandang Metro Manila, medyo nagki-clear skies kami, pero nag-overcast din dahil medyo may pagitan na kaulapan na nanggagaling sa may bandang Quezon Province na tumatawid pa kanluran yung kaulapan na yan, na magdadala naman ng mga ilang mga mauulap dito at posibleng nga pong isolated rain showers. Kung titingnan natin sa heavy rain potential, halos klaro po at maaliwalas ang buong bansa. Mangilan-ngilan lamang sa may bandang Palawan na medyo makakaranas ng clusterized heavy rain showers dyan sa may bandang dyan sa paligid po ng Taytay o San Vicente or area ng Rojas sa may bandang Palawan. Maaring abutin ng El Nido na makakaranas ng mga saglitan na malalakas na ulan din, biglang titigil din ito. Pero the rest ay magiging maaliwasang himpapawid natin. Mga ilang party to mostly cloudy lamang ang medyo iira sa silangan ng Northern Luzon sa bandang Cagayan Valley, mula Tugigaraw hanggang Isabela na po yan, at dyan sa may bandang Aurora region. At mula sa Metro Manila at Calabarzon ay katamtaman din at overcast ang paligid. So halos katamtaman at maliwalas ang buong bahagi nga po ng Calabarzon, kasama na ang Bicol region at Southern Luzon, mga mangilan-ngilan naman na kaulapan.
at malilit lamang ang tsansa ng pag-ulan. Naglalaro lamang 10% to 30% chance of rain hanggang Bicol region. So puro isolated lamang ang magiging pag-ulan nito maghapon, kabilang na ang buong bahagi ng Visayas na maaliwalas. Fairly weather din ang panahon, ilang partly cloudy lamang ang iiral. So puro isolated rain showers lamang ang iiral sa buong bahagi ng Visayas. So wala rin tayong magiging komento. Ganon din sa bahagi ng Mindanao ay halos maaliwalas ang lagay ng panahon. So expected po ang matinding humid o alinsangang panahon, dulot lamang ng easterlies na magbubunsod po ng mainit at malagkit-lakit na alinsangan, dala nga po ng easterly trade wind. So halos buong bansa po maaliwalas at katamtaman ang panahon sa ibang bahagi sa kanluran, pero the rest ay maaliwalas at fairly weather ang panahon. So asahan po ang humid na panahon sa maghapon sa buong bansa. Samantala, kaninang alas 5 ng madaling araw ay naglabas ng ulat itong si PBOX na nagkaroon po ng makapal na usok o ASL, itong si Canlaon kanina. Pero sa data as of April 7 pa po ito ay nasa 1,655 tons a day ang nirelease nila. So natiling category 3 yung antas nitong si Canlaon. Kaninang madaling araw lamang ay nagkaroon ng malakas na pagbuga ng ng kanyang abo. Kanina lamang itong bandang alas 5 o 5:51 AM daw according kay PBOX po. So nagkaroon ng 14 volcanic earthquakes ito since kahapon at naratiling katamtaman at patuloy pa rin ang pagsingaw niya at kanina nga po ay nagbuga ito ng makapal na abo o matinding makapal na usok. Ayan. So napaka buhay na buhay o napaka-aktibo rin itong si Canlaon so far. So kung medyo foggy ang paligid ninyo, magmas po tayo dahil masama po sa kalusugan ang malalanghap po ang usok nitong si Canlaon po. So yun lamang po, medyo alisto po tayo ha, at esahan ang mga aftershock na mga volcanic earthquakes, lalo na medyo nag-alburuto po ng usok o makapal na abo itong si Canlaon kaninang madaling araw. Medyo bantay-bantayin niyo po niyan dahil posibleng mga pyroclastic materials yan na bigla ang nag-alburuto siya. Ayan, oh. So ingat po sa mga kababayan natin dyan sa may bandang Negros region sa may paligid ni Canlaon mga folks. At since wala naman tayong inaasahan na anumang sama ng panahon, diretso agad tayo sa ating West Pacific Basin. Medyo may possible anomaly dito, kaso malayo naman ito sa may bandang Bengal ito o bandang Indian Ocean po ito malapit. At sa ibang bansa itinaas na yan as in West 92S. Kung daw nagkakamali, 92S ito. Dahil for the next 24 hours, mukhang mas tataas pa siya at magiging agresibong low pressure area daw dito. Ayun, according dito sa 48-hour period forecast. Ayun, mukhang tataas siya. Walang designated color. Sana nagkaroon ng designated color. Sana nagbabago yung kulay niya para malaman natin yung intensity ng possible development. Pero base dito, kung makikita niyo, the more na nagiging darker, the more na mas magiging pino yung activity ng kanyang vorticity. So, posible pa itong mas maging active na low pressure area. Dito, invest pa lamang ito malamang pag ganyan. Pero for the next 24 hours, maaaring umabot siya sa pinaka-aktibong low pressure area. Malayo naman yan sa bansa dahil dito sa atin sa Dagat Pasipiko, sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, wala naman tayong inaasahan na may mabubuong sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So mula rin sa ating Global Spectral Model ay easterlies lamang ang nakikitaan natin dito at ang mga ilang kaulapan na magbubunsod lamang ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero generally, madalas nagiging fair weather po tayo at humid na panahon. So expected po ang pagtaas ng atmospheric pressure, yan. Hanggang sa mga susunod na araw, medyo drier po, lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon. Pero makikita natin wala tayong asahan na anumang tropical wave na mabubuo. So wala tayong magiging komento. Sa mga computer models din, ganon din ang iiral. Medyo mas fairly weather pero humid po ang magiging panahon natin. So ang magiging concern lamang natin ang mataas na heat index hanggang sa susunod na mga araw until April 12, 2025 na po yan. So araw ng kaarawan ng inyong lingkod po yan. Sa ICMWF ganun din pinapakita, easterlies lang din ang nakikitaan natin dito at may hinang trough lamang, walang masyadong tropical wave, so wala rin tayong komento maging sa iba't ibang mga forecast system ng mga iba't ibang computer model. So wala tayong masyadong komento at wala rin tayong na-expect
na anumang sama ng panahon. Kahit ibaba natin sa 500 hectopascal forecast, wala high pressure area lamang ang nakikitaan natin lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon. And the rest is talis lamang talaga at wala tayong tropical wave na nakikitaan so far. So sa ulat lindol naman tayo, mukhang merong mga ilang mahihina at katamtamang pagginig. Ito mukhang teleseismic ito. So baka malakas ito pero malayo lamang sa Pilipinas. At may mga ilang at least mga magnitude 4 or magnitude 3 na earthquake mula kaninang 6 AM, mga 6:13 AM o 6:12 AM at isang kaninang 8:18, mga 8:18 ng umaga. Itong teleseismic mukhang madaling araw ito, mga 3:54 AM. Yan. So, silipin muna natin mula sa data feed ni PBox at makikita dito mukhang wala namang magnitude 4. Pero kung pagbabase natin sa oras kaninang 6:12 AM. So, silipin natin kung merong 6:12 AM dito. Ayun, meron nga. Sa may bandang southwest ng Paluan, Occidental Mindoro, magnitude 3.5 po ito. May lalim na 11 km depth lamang kaya na-detect dito sa amin sa Caloocan. Ayan, ito po yon sa Occidental Mindoro. At kaninang 8:17 AM o 8:18 AM, tingnan natin kung saan yan. Mga 8:17 AM, yan. Diyan naman sa southeast ng Masinloc, Zambales. Magnitude 3 po siya na may lalim na 66 km depth. So, na-detect din yan ng aking seismometer. Yan, sa may bandang Zambales. Medyo na-detect. Ito po yan. Yan. So, na-detect siya. Kahit papaano. Yung teleseismic, mga kaninang 3:55 AM. Tingnan muna natin sa gamit ang ating real-time world seismic monitoring. Yan. Noong oras ito, 3:55 or 19:55 AM. Silipin po natin kung anong oras yan. Hindi ko makapaa. Mga 19:54. Madaling araw kasi siya eh. Ayun. 1949 siya. Ito. Sa may bandang Sauli, Indonesia, magnitude 5.8 po ito na may lalim na 18 km depth. Ito yung na-detect na aking seismometer kaninang madaling araw. Oras sa Pilipinas ito, 3:49 to be exact. So, mga at least mga 6 minutes o 7 minutes yung delay bago mag-arrive yung S-wave detection dito sa amin sa Caloocan. So, malayo-layo rin kasi siya. Ito ay sa may bandang Simuele, Indonesia, may lalim na 18 km depth at magnitude 5.8. So malamang intensity 3 to intensity 4 po ito. Buti na lamang bandang dagat siya. So walang expectancy of tsunami warning, wala namang nakataas. Pero ramdam niya sa paligid ng Silambang at bandang dito sa may bandang Sabang o Sidikalang. So medyo malayo naman siya sa may bandang Malaysia at Singapore area. Pero na-detect din yan yung kanilang long period seismograms dyan. So yun po, dyan yan sa may bandang Indonesia po yung naging detection ng pagyanig kaninang madaling araw. And so far sa bansa, wala naman tayo na itala na magnitude 4 pataas. Pero marami-rami na kaagad yung mga magnitude 3 pababa o below magnitude 4. So tingnan natin kung ilan na ang ating total earthquakes base sa ating historical earthquake for the month of April 2025. Yan, iloob po natin. Nasa total of 225 earthquakes na po tayo. 222 dito is magnitude 2.0 pataas. Dalawa na po ang ating magnitude 4.0. At least nakadalawa na po, pero nanatiling isa ang ating magnitude 5.0 pataas. So, medyo kokonti pa rin po. Hindi pa umaabot ng at least 300 ang total earthquakes natin. And so far ay pang 8 araw pa lang naman po ito. So madadag at marami pang madadagdagan yan. Medyo alisto po tayo lalo na sa bandang Mindanao dahil marami na rin na kaagad ang mga cluster earthquakes dyan, lalo na sa may bandang Caraga area. Yan, yung paligid niyan at Davao region po. Medyo marami rin kaagad ang mga pagyinig. Siyempre, wag tayong mawawalan ng pag-obserba sa bandang Batangas area.
Medyo yanigi na naman ang paligid dyan sa Batangas, lalo na sa may bandang paligid ng Calatagan, Batangas, Lubang at northern part ng Abra de Ilog ng Occidental Mindoro. So madalas yung paligid na yan kasi yung fault line kasi dyan sa may bandang Lubang Plate ay medyo magalaw-galaw din yung Lubang Plate na yan. Yan, medyo magalaw yung plate na yan. So medyo maging observant po tayo, lalo na may dalawang plate dyan na nagtutwist. Kaya medyo mabilis gumalaw ang paligid na yan sa may bandang Lubang Fault. So yun lamang po yung pinaka-latest natin na earthquake ngayong araw. Medyo kukunti pa lamang po na nasa mahigit 220 earthquakes pa lang po. At narito naman ating 3-day to weather forecast para sa April 8, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, April 8, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto yung malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. Well, madalas lamang ang magiging humid at maalinsangang panahon ang mararamdaman natin sa halos buong bansa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.